ito na nga pag-usapan po natin itong bagong katarantaduhan na naman ng ating mga mambubutas. Bakit ba kasi mambubutas? Banat bay. Kasi ho, binubutasan ho nila ang alkansya o ang budget ng ating bayan. At hindi ko alam kung sino sumasalok yan. Kasi ho, meron na naman po silang kalokohang ginawa, mga kababayan. Hindi ko talaga maintindihan. Hay nako. Alam nyo, pasensya na ho tayo mga kababayan kung medyo makakapagmura lang tayo ng konti ngayon. Meron po kasi akong isang analogy na medyo hindi maganda. Medyo hindi magandang pakinggan. Pero ito'y perpekto. Ika nga. Ito'y perpekto pagdating ho sa kung anong ginagawa ng ating mga mambabatas, congressman at mga senador. Ano po yun? Alam po ninyo kung ano ginagawa sa ating budget. Sila po ay ginagangbang nila. Pagpasensya nyo na ho, yung salitang bangbang na yan, ha? Bakit kanyo? Kasi yung bangbang na yan, ganun kasi literal ang ginagawa nila sa budget. Pinagtutulong-tulungan po nila na ginagahasa ho. Hindi ho, wala hong biro. Bakit kanyo? Nagkukuntsabahan po sila. Kunwari, sila'y kakampi ng taong bayan pero nagkukuntsabahan po sila para gahasain ang pera at budget ng taong bayan. Yun ang literal na nangyayari. Kaya nga ito sabi ko sa sarili ko, mga kababayan, kung tayo hindi pa rin nagsasalita tungkol ho dito sa nangyayari sa bayan natin, alam po, ang tindi ho ng kasalanan natin. Ang tindi ho ng kasalanan natin sa ating bayan. Bakit kanyo? Nasubukan nyo hubang may madaanan na ginagahasa o di kaya ginagangbang? Pag wala kayong ginawa, parang parte na rin kayo doon sa gumagawa nun. Naintindihan nyo? Again, pangit to pakinggan. Pero it's the perfect way to say it. Perfect analogy, ika nga. Ibig sabihin, may nakikita ka ng krimen. Pinagtutulong-tulungan yung isang tao. Ikaw, dumaan ka lang. Hindi ka nagsumbong sa pulis, hindi ka nagsumbong sa barangay, o sumigaw man lang ng tulong. Ang ginawa mo, nakita mo, winawalang yan, okay ka pa rin. Ganon ang mga Pilipinong hindi nagsasalita tungkol ho dito sa issue ng budget ng ating bayan. Literal, winawalang niya. Literal, as in, kagaguhan. Paano ko masasabi? Ito ho, panoorin ninyo ipapaliwanag ko sa inyo ng maigi kung papaano po naaayos ang budget ng ating bayan at papaano po nila winawalang yaho ito. Okay? Panoorin po natin. Ito po para sa kaalaman natin. Pirma na lang ng Pangulo ang kulang sa mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget matapos itong aprubahan sa Bicameral Conference Committee. Kabilang na dyan ang kontrobersyal na pondo para sa akap ng DSWD na unang inalis sa bersyon ng Senado, pati na ang budget ng Office of the Vice President na hindi na nadagdagan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago na aprubahan sa BICAM ang panukalang mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget, nagkaroon daw muna ng mahabang diskusyon sa Pondo ng Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Inalis kasi ito sa bersyon ng Senado. Ngunit ibinalik ng BICAM kung saan pinag-iisa ang bersyon ng Senado at Kamara ng panukalang budget. Pero sa bersyon ng BICAM, yan, ito po yung BICAM. Okay? Ipapaliwanag natin mga kababayan para ho sa ating kaalaman. Ang way para ho dinidiscuss ang budget ng Pilipinas o yung pondo para gamitin ho sa ating mga kababayan, Kamara o yung House of Representatives, yung mga mga congressmen natin, ito yung tinatawag na lower house. Although they are not literally lower kasi pantay po sila sa Senado. Lower house o yung House of Representatives at ito naman po ay yung Senate. Okay? So, lower house o tatawagin nating Kamara, ang tawag po dyan, Senado. Okay? Dito pag-uusapan, yung una, yung magbabalangkas ng budget. Kaya meron silang mga budget deliberation na tinatawag, wherein pinatatawag po nila yung mga departamento. You have to justify the budget given by the President through DBM, yung Department of Budget and Management. Tapos, kailangan nilang i-justify yung paggagamitan nila. So, nagsisimula sa Presidente, ibibigay sa yung budget dito sa mga departamento, they have to justify yung budget nila. Didiscuss ng Kamara. So ang sinasabi nga, naalala ninyo, sinasabi nga ni Vice President Sara Duterte, wag na nating i-discuss dyan kasi dalawa lang tao di-decide niya, si Martin Romualdez at si Zaldico. Mamaya papaliwanag natin. Bakit ganon?
Didiscuss. Pagka-discuss dito, ililipas sa Senado. Pag-uusapan ng mga senador. Bla 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 bla. Katulad ng ginawa nila yun nila Amy. Bla 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 bla. Okay, after niyan, magsasama ang BICAM, ang Kamara at Senado at tatawaging BICAM. Yan po yung itsura niyan. Okay, BICAM po ang tawag sa ganyan. Panel ng senador, panel ng Kamara. Okay? So panel. Ano yung House version, ano yung Senate version, pag-usapan natin. Bla bla bla. Dala sila, lahat ng papogi ginagawa nila diyan. After niyan, diyan napapasok yung tinatawag na technical group. Okay? So sa technical group, yan yung ang nagdi-decide na lang Senate President at yung kanyang chairperson sa Committee of Finance, Speaker of the House, at saka si Zaldico yung appropriation, yung budget ng House. Okay? Chairman ng appropriation, which is Zaldico. So dalawa dito, yan na yung technical group. O kung sino man yung gusto nilang hingan ng tulong sa kanilang kasamahan. Pero basically, pinaliit yan not BICAM, yung technical group. Para ho sa kaalaman natin ha, ganun ang sistema. Tuloy. BICAM, binabaan ang pondo sa 26 billion pesos mula sa inilaan ng Kamara na 39 billion. Pwede na rin itong magamit, hindi lang ng mga kongresista, kundi pati mga senador. So, from 39 billion ginawan 26 billion. Parang okay naman pala, banat baya. Binaba nila yung AKAP. Okay, parang ganun, di ba? Kasi remember, AKAP, sabi nga ni VP Sara Duterte, is a legal way na para suhula ng mga Pilipino na iboto yung kanilang mga congressman. Kaya nga yung mga congressman, di ba, pupunta dyan sa inyo, mamimigay ng AKAP, mabibigay ng AYEX, kasi nga, bawal lang mamigay, alam mo yun, bago mag-eleksyon, kasi vote buying ang tawag dyan. Namimigay ka ng pera para iboto ka. So, paano mangyayaring legal yan? Kasi bawal yung vote buying eh. Gagawin nila, kunwari AKAP, in a form of government which is yung AKAP o di kaya yung TUPAD o kaya yung AYEX. Usually AKAP and AYEX talaga yung pinamimigay dyan. Yan namimigay ng 3,000, 5,000, yung mga ano di ba, 5,000, mga ganun yung mga congressman. Ganun sila tuso ika nga, ibig sabihin para magawa nila ng paraan yung pandarambong nila at pang-vote buying nila, kunwari in a form of pamimigay ng ayuda sa mga Pilipino, di ba? Mga tarantado, di ba? So from 39 ginawan 26 billion na lang daw. Okay? What's wrong with that? Kasi po, before, papakita lang po natin ito ha, before po, ay tinanggal na po yan. Kasi nga, alam naman yan ng lahat na ginagamit yan para lamang po sa vote buying. Pakingge. Tinanggal na ng Senado sa kanilang... Ito yung 2 weeks before na balita, 2 weeks o 3 weeks before na balita, yung dinidiscuss na sa Senado, yung budget. Di ba? Naalala nyo? From BICAM, from Kamara sa Senado. Ito yung sa Senado na, pinag-uusapan. Bago pa yung after na Senado, BICAM, tapos to sa technical group. Ito ho ay sa Senado na, pinag-uusapan na ho nila. Ano ginawa? Inalis yung ayuda. Yehey na sana, di ba? Yehey. Versyon ng 2025 budget ng DSWD ang pondo para sa AKAP program. Pero inalmahan yan ng leader ng Kamara na iginiit na maraming minimum wage. So, bakit leader ng Kamara ang umalma? Kasi nga nanggaling sa kanila yun eh. Yung idea na AKAP, AYEX, basta, tawagin na lang natin ayuda. Okay? Ayuda para sa kampanya. Nanggaling yung idea na yun sa Kamara. Nung dinala sa Senado, sabi ng mga Senado, hindi pwede yan. That's illegal. That's beyond yung ganyan. Dami nilang pautot. Tingnan nyo ha. Sino kayo unang-unang malakas umutot dyan? Kasi ang dami nilang pautot na hindi tama yan, bla 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 bla. Tingnan natin kung sinong unang umutot. Ang umaasa sa programa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May namumuong girian sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay sa pondo para sa ayuda para sa kapos ang KITA program o AKAP. Kasunod ito ng anunsyo ni Senador Amy Marcos, sponsor ng budget ng DSWD, na inalis na ang AKAP sa Senate version ng Senado. Nakakalito po at sa Nakita nyo na kung sino unang umutot. Tuloy natin. totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan. Are you saying that Tinanggal na daw niya yung ayuda. Ay nako. Palakpakan na sana. there's no AKAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. I deleted it entirely. Nandidilat pa ha.
Ha? Di ba? Parang kapanipaniwala. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes, 39 billion, which 39 billion yung akap na sinaksak ng mga congressman. Okay? 39 billion. So sabi ni Amy, hindi tama yan, tanggalin na yan. Mga ganun, bumubula na bibig at mata. was added in the House version. Kasi nga naman, dinagdag lang yun. So hindi yun isipin nyo ha, saan ba nagsisimula ang budget, pag-aalat ng budget? From the President through DBM. Kasi yun yung ano niya, Department of Budget and Management. So, sinabi, ito budget na nakaalat sa mga departamento. Alam mo ginawa ng Kamara? Dinagdagan ng 39 billion yung sa DSWD AKAP. Nung nakaabot na sa Senado, ano sinabi ng mga senador? Tanggalin yan. Wala yan. Hindi yan ang inano ng presidente. Hindi, mali yan. Talay natin. And 41 billion added for AX. 41 billion for AX. 39 billion sa AKAP. Di ba? Ang galing, palakpakan mga animal. So basically, meron silang pambigay na ayuda na umaabot ng 70 billion. Which is, alam naman po natin na hindi naman po yan para lamang sa ating mga kababayan. Alam naman natin na ginagamit yan para ng mga congressman para mabili ang boto ng kanilang mga constituent, di ba? Kung pupunta yung congressman, anong gagawin? Mamimigay ng ayuda. Sino? May kakamay-kamay pa, may mga cheque-cheque pa na pautot nila, kakamay-kamay, mga ganyan-ganyan. 5,000 pesos, 5,000 pesos. Di ba? May ganon. Yun nga yung tinatawag na legal way ng vote buying. Sabi nga ni BP Sara Duterte. So magkano pondo? Umabot ng 70 billion. Pero tinanggal daw ni Senator Amy. Ang dami pang pautot, ang dami pang sinasabing hindi dapat yan, bla bla bla, zero yan. Sabi nga nung isang malakas umutot dyan. When I say umutot, hindi literal, ibig sabihin yung pautot, ibig sabihin nun yung madaldal, yung maboka, ganyan-ganyan, di ba? Tinanggal daw. Tapos, ibinalik naman pala. Sundin natin uli yung kanina. Nakita nyo? Yan. Yan yung pinaka-technical group. Okay? So, BICAM, andito yung mga senador sa kanan, mapapansin ninyo. Tapos, yung leader nila sa Committee ng Finances, si Grace po, at saka si Chis Escudero, yung Senate President. Sa kabila, si Romualdez, the Speaker, at yung Committee on Appropriation na si Zaldico. Di ba? Ayan po si Zaldico, namumuno. Sila lang po yung technical group. Diyan po talaga nangyayari yung mga himala na supposedly pinag-usapan na sa pinag-usapan na sa Senate na tinanggal, pati sa technical group, wala na yun doon, tapos biglang, BICAM pala, tinanggal na, tapos biglang, sila lang naman din pala magdidesisyon. Yan yung paulit-ulit na sinasabi ng mga senador, na magba-BICAM pa tayo, after naman ng BICAM, kayo rin naman mga technical group ang magdidesisyon. Diba, naging issue na yan last year, ngayon, gano'n na naman. Kundi pati mga senador. Linaw natin yung mga guidelines para dito kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding Ito, tingnan nyo to ha. This is the reason bakit pumayag silang ibalik yung AKAP. pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. So binigyan daw ng authority din na ang mga senador ay makatulong gamit ang AKAP. Kasi nga po, dati ang Kamara lang ang gumagamit ng AKAP. Tama, mali. Sila lang ang gumagamit ng AKAP. Ngayon, sabi ng technical group, sige, binawasan nyo, siniro nyo kami, tinanggal nyo yung AKAP. Mga senador, balik natin kahit konti. Meron din kayong, bibigyan din namin kayo ng authority na gamitin yung AKAP. Kaya nga, ano nangyari? Ako ba 21 billion para sa House, 5 billion for the Senate? More or less, ganon. Nagets nyo? Nagets nyo? Sabi ng Kamara, di ba tinanggal nyo? Wag naman. Gawin naman natin 26 billion. Yung 5 billion sa inyo. Yung 21 billion sa amin. Hindi ko ibig sabihin ibubulsa ha. Hindi natin alam pero hindi yun ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin, yung 5 billion na kaalat sa inyo, ibig sabihin, gamitin niyo yan pag kayo ay mamimigay ng AKAP sa buong bansa. Tangina.
Kagaguhan talaga. Hindi, tanungin ko kayo mga kababayan. Ito ang tinatawag na suhol in a disguise of alam mo yun, may parte kayo na maaring may authority na kayong mamigay ng akap. Nagigets nyo? So binigyan sila ng authority. Sige, 5 billion sa Senate. Iaalat natin yan. 21 sa amin. Noong una, zero na talaga yan di ba? Ngayon, sabi, hindi, gawin naman natin, huwag naman zero. Gawin natin 26 billion. 5 billion sa inyo. 21 sa amin. Kasi madami kami. Di ba? Anong tawag nyo doon? Di ba parang para ho silang sinuhulan at sinabing, eto na, pumayag na kayo, 26 na tayo, billion. Basta sa inyo yung 5 billion. Again hindi ko sinasabing ibubulsa nila yun Hindi ko sinasabing nanakawin nila yun. Ibig sabihin, pwede na rin silang mamigay sa kanila, through their office, sa DSWD ng AKAP sa mga tao, sa mga constituent, sa mga gathering nila. Tangina. Ito yung tinatawag mo na kaya naman nyo pala tinanggihan, you are just nagbabargain lang kayo. You are just negotiating, ika nga. Anong ibig sabihin nun? Kunwari pa kayo, ayaw-ayaw nyo. Pero nung binagyan na kayo ng 5 billion, sige na, pasa na natin yan. Yun lang pala gusto nyo. Ang dami nyo pang hanas. We can have arrangements now with the Senate. Tuwan-tuwa si Kuya, We were supported by the Senate. Nasa 21 billion ang akap ang para sa mga kongresista habang 5 billion ang para sa mga senador. Lupit. Pero giit ni Poe, depende pa rin ito sa pangangailangan ng nasasakupan ng mambabatas at nasa ilalim ito ng pondo ng DSWD. Naks naman. Para naman sabihin na hindi nila nilalapastangan po ito, hindi naman nasa amin yan. Nasa DSWD yan. Diba? Ang gagawin lang nila, pag mga gathering, iimbitahan nila yung mga senador. Style yung bulok. Imbitahan nyo kami. Pag namimigay kayo ng dyan 5 billion, imbitahan nyo kami. Yung una, congressman lang ang iniimbitahan. Ngayon, imbitado na rin ng mga senador. Baka nga hindi lang investigasyon, hindi lang iniimbitahan Baka nga, event pa nung senador. Tapos iimbitahan lang yung DSWD. O DSWD, mamigay kayo dito ng 50 million na akap. Ganun, patay tayo doon. Walang ya, di ba? Lupit, iba kayo talaga. Nanatili naman sa 733 million pesos ang pondo ng Office of the Vice President. Dahil hanggang sa huli, wala na raw formal o informal request ng OVP. Yan, di ba yan, hindi na dinagdagan. Galing, di ba? Panalo talaga kayong mga walang ya talaga kayo. Nadagdagan ng pondo nila. Meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan, capacitated pa rin sila. Inalis din ng BICAM ang 74 billion peso subsidy para sa PhilHealth sa 2025. Dito, eto na yung talagang, yung una, ang aking analogy doon ay ginahasa lang, di ba? Pero yung pangalawang analogy ko na ay ginangbang na. Bakit? Mantakin mo, tinanggal. Iniretain yung ayuda, yung akap ng 26 billion habang ito tinanggal yung 74 billion sa PhilHealth. Sa madaling salita mga kababayan, talagang winalangyaho nila yung budget ng ating bansa. Alam niyo mga kababayan, hindi na ho ito biro. Ginagawa ko lang entertaining itong vlog na ito pero hindi na ho ito biro. Tangina ito, pangwawalang yan na talaga. Parang sinasabi nitong mga putang inang mga politiko natin. Sinasabi nila mas mahalaga pa ang aming makabalik sa kapangyarihan, ang aming posisyon kesa sa kalusugan ninyo. Mas mahalaga pa na makapagbigay kami, makapaglimos kami sa inyo kesa mapagamot namin kayong may sakit. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo sa balitang ito? Please i-comment nyo sa ibaba at babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo palagi. At please huwag kalimutang i-share para mas marami pang makaalam sa balitang ito. Maraming salamat po!